Good evening, good evening, good evening. Good evening, Aldrin and Jasmine. Mark and Annalou, good evening sa inyo. Good evening po. Good evening, Aileen and Daniel. Good evening po. The reason why we schedule it at 9 o'clock is that because so that the kids are already sleeping, right, Daniel? Yes po, tulog na po. So they won't be able to hear us. So wait. Okay, dokes. Good evening, Faith and Cyrus. Evening po. Good evening, good evening. Let's just wait for the others. How's your week, guys? Ano ba ang ulam nyo? Ay, nasa bahay na ba lahat? Okay. Nakauwi. Wingstop po kami. Wingstop. Okay. Kami, McDonald's tsaka Taco Bell. Po gulay tsaka kebab. Healthy. Ayun, gulay. Healthy. Tocino po kami and sinigang. Uy. Sarap. Good evening, Brother Vince and Sister Mai. Good evening. Good evening po. Good evening. It's okay. You don't have to open your what do you call this? Your cameras. So, mamaya na lang pag nag-picture taking tayo. So I guess we should start. All right. And let's just wait for the others. No? Sila Dennis yung una nag-check-in pero nawala sila eh. Siguro they're trying to figure out how to connect. Okay. Sandali lang. Ayan. So, welcome, no? Welcome to LA Philnaz first Irog Married Couples Ministry Zoom podcast. And na sila Dennis. Papasokin ko lang. So this is every second Thursday from 9 to 10 p.m. This is your episode 1. Today is December 11, 2025. And welcome, Dennis and Mao. Good evening sa inyo. Good evening po. Good evening. Ayan. So, ayan. Papasokin natin si Ate Amy at si Kuya Alvin. Ayan. Good evening, Ate Amy, Kuya Alvin. Magandang gabi sa inyo. Yeah, where's the volume? So, again, welcome to... Ayan, i-mute muna natin sila. Ayan. Where's the volume? Ayan, kindly mute muna natin. Ayan. Ayan, okay. So, good evening, Ate Amy, Kuya Alvin. Good evening sa inyo. Okay, so when you wish to speak, no, you can raise your hands or just what they call this. You can just unmute yourself, no, and then you can always join the discussion. So, good evening again. Welcome to LA Philnaz Irog Married Couples Ministry Zoom podcast every second Thursday from 9 to 10 p.m. Episode 1. Today is December 11, 2025. So, Irog. So, what are we going to expect for tonight, no? So, yung podcast natin, no, for just 1 hour. Kwentuhan lang naman, no? Ang title nito ay Two Under One Roof. Yan. So, sabi nga when marriage meets faith, love, and laughter. Together, we will explore. Ano yung explore natin? God-centered marriage, real-life stories of love, patience, and growth. Hilarious moments that prove marriage is both a blessing and a learning journey.
Whether you're married, engaged, or just love seeing God at work in relationships, tune in for encouragement, inspiration, and plenty of laughs. So, because marriage under God's roof is always better, even sometimes when it's messy. Ayan, so simulan na natin. So, we have here, okay, we have here, buksan muna natin yung ating ano. Ayan, ayan. Buksan natin to. So, I have here Sister Minnie with me. So, we have here, Kuya Dennis and Ate Mau, Kuya Alvin and Ate Amy, si Kuya Aldrin at si Ate Jasmine. We have here Kuya Mark, Ate Annalou, and we have John Boogs and Kuya John Boogs and Ate Mavi. So, tingin ko lang natin. John and Mavi. Ayan. Ayan. Alright. Ayan, narinig natin. And then we have the Adventos, Kuya Vince and Ate Mai. We have Kuya Mark and Ate Annalou. We have Kuya Daniel and Ate Eileen. Kuya Cyrus and Ate Faith. And also dalawa, si Annalou at si Mark. Alright. So, good evening sa inyo mga couples. Magandang gabi sa inyo. So, let's start with an icebreaker. Ayan. So nababasa niyo ba lahat? No? So sabi dito, how we met in 10-second version. No? So magsishare kayo, paano kayo nagkakilala ang dalawa? Sa loob ng 10 second or less. No? 10 seconds or less. Each couple shares the super short version of how they met. Pero merong fan twist. No? Ang fan twist, they must use one dramatic word. No? Example given, betrayal, unexpected, chaos, divine. Ayan. So yun yung mga ano natin, example natin. So, let's start with Ate Mini para meron silang idea. Sister Mini, ikaw ang simula. Kasi Oh, sige. pasulyap-sulyap ni Emilio Aguinaldo habang ako'y Habang nagba-back up. nagbaback up saan? Praise and worship. Linawin mo, baka akalain nila backup dancer ka dati. Hindi. Yung mga gusto na yan. Okay. So, ako, short version, how we met. Gagamitin ko lahat yung word, no? So, chaos, kasi chaotic yung life. And then, I met the divine God, no? And then, then I was in a relationship. I experienced betrayal, and unexpectedly, God gave me a beautiful gift, which I'm still, kumbaga, uh, na blessing ko pa rin hanggang ngayon. Alright. So, yun. How about the others? So, ikaw, Ate Mini, pumili ka. Sinong gusto mo? Si Annalou. Favorite ko si Annalou. Joke. Okay, Ate Annalyn. Ate Annalyn, Kuya Mark, kayo daw ang sasagot na una. Kayo ang trip niya. Tuloy si Jasmine eh. We met at a school bus stop. Yeah. School bus. When she was in ninth grade sa may corner of Normandy and Melrose. 9th grade, Green. Siya, ako 10. school bus stop. Yeah. Basta po. Nagkita lang Lumabas kayo. nila. Nagkita lang. Oh. Well, yung best friend niya is nung best friend ko at that time, girlfriend. So pinuntahan nung best friend ko yung best friend niya. Tapos nakita ko siya. Mhm. Tapos super kilig siya. Sino kinilig? Siya. Siya. Lucky charm niya ako. Pero I did not call her. I asked for her phone number pero hindi ko siya tinawagan after 2 years. Wow. Pogi. Paano? Pakipot ha. Ang tagal nun ha. 2 years ha.
Hindi, kasi Pastor, buntis na yung ex-girlfriend ko noon eh. At 10th grade, ah. My goodness. Yes. Okay. So, sige, pili kayo na next couple natin. Mark na lang. Dennis Mao. Okay, Dennis Mao. Pakita ulit natin yung question. So, yan. Share the super short, nabubulol ako, the super short version of how they met. Yan. Sabi ko na How nga you baka met. may pipiliin eh. Gusto bang makinig ni Sophia kasi alam niya. Sa, Dapat merong pwede mong lagyan ng ng dramatic word, betrayal, unexpected, chaos, divine, or anything na maisip mo na word na parang dramatic. So, pwede rin wala rin naman. Okay lang naman. Go ahead, Dennis. sa Las Vegas, Pastor, kasi nag-away din kami ng ex ko noon. So, sinama ako ng friend namin sa Vegas and she happens to be there. Doon kami nag-meet sa club sa Vegas and from there on, Pastor, hindi na ako pinakawalan. Na-inlove sa akin, Pastor. In love sa'yo. Hindi siya lumapit sa akin, Pastor, hindi ako. Kasi may girlfriend ako ng time na yun eh. Oo. So, yun na po, from So, nagbabakasyon ka lang sa Las Vegas. Apo, para lang makalabas lang kasi broken-hearted ako ng mga time na yon. Nag-away nga kami ng girlfriend ko. Tapos na-meet ko siya. From there on, happy ending naman, Pastor. So, nagbabakasyon Maganda din naman. siya. Apa? Nagbabakasyon din siya. Buo natin kaibigan. Niyaya din siya ng friend ko. Okay. So, Doon kayo nag-meet. pero may boyfriend siya nung time na yon. Mm. Wala, mas basta- gwapo ka. Mas gwapo ako, Pastor. Wala. Walang-wala. Nagulat na lang ako. Yun na hindi ko na-expect. Tapos pagbaba namin ng LA, may contacts pa rin kami. Next thing yan, Pastor. Sa bahay na tumira. Pero inayos naman ni Lord eh. Inayos naman Diba? po ni Lord. Maganda Ayun. naman ang kinalabasan kasi it's been 15 years and okay naman, no regrets. Mm. Okay. Yeah, So, okay naman po. sarap nung kain ni Cyrus, ginawa tayong sinihan. Oo nga. Sabi ka. may chips pa siya, ginawa tayong sinihan eh. Ayun, kumakain ni Simple. Oo. Sino Sinong Oo. pipili mo? Who's next? Dahil kumakain ka, Cyrus, si Jasmine muna. Si Justin muna. Okay. Kumakain din eh. Good evening po. Kumakain din si Mark. Okay. Sa akin ba, Pastor, suspense. Kasi text meet po kami. Uso yan nun. Kinuha ko lang yung number niya dun sa friend ko na nakaaway. Ay, ikaw pa Basta talaga twist kumuha. siya, Pastor, twist siya eh. Parang, kasi yung isang kaibigan ko, siya yung nasa gitna namin na kami, parang yung kakilala mo, yung Friend po niya is si Marie. neighbor mo, classmate ko nung college. Apo, ganun. Kinuha po niya yung phone ko. Phone Yeah. number. So, doon po, nag-text po siya sa akin. Yung text Oh. message. So, yung dramatic word ko po is mysterious. Kasi po, ibang pangalan po ibibigay niya. Ano yung pangalan? Kate Meneses. Kate Meneses. Ay, pagkilala ko siya. Kate Meneses. Kamag-anak ka ba ni Cyrus? Kate Meneses. Meneses din pala to eh. Cyrus, kamag-anak nyo. Buti hindi Bet Tamayo binigay. Hindi siya maniniwala, Pastor. So ano yung after 2 years ka rin ba Kaya nga nag-respond? suspense, Pastor eh. Kasi nung sinabi kong Kate Meneses pa ako, gusto niya na ako kagad i-meet. Kasi maganda daw yung pangalan yung datingan. Parang artista yung dating eh. Ang napipicture out ko si Kate, yung kapatid ni Gary Estrada. Yung panahon natin. Kate, ano ang pangalan nun? Kate, Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. Anyway. Okay, so sino next? Sinong pipiliin nyo? Mavi and Brother John.
Mavi and John. Alright, Mavi and John, it's your turn. Sinasabi ko na nga ba, kaya nagtatago na ako dito, gumaganon na ako. Sabi ko, ako'y totoo. Ayun, nawala. Ayan. Sa amin, curiosity and unexpected. Mhm. Kasi, Bakit? nung time na yon, nagtuturo ako sa DepEd pa. Tapos, tapos na yung klase. Tapos sabi ko dun sa co-teacher ko, sabi ko, nabanggit ko lang sa kanya, sabi ko, alam mo, curious ako. Pero gusto ko talaga sa guy yung magaling sa instrument, yung kumakanta, ganyan. Tapos may biglang nag-pop sa isip niya, ay, may ganyan akong student before, sabi niya. Search nga natin sa Facebook, ganyan. Tapos sinearch namin dyan Bugayong. Tapos inad ko naman sa Facebook. Hindi ko naman alam bakit ko siya inad. Tapos inaccept niya naman ako. Tapos hindi ko din inaasahan na doon na magsisimula na mag-usap na kami, ganyan. Tapos yun po. O, ikaw naman. Divine po sa akin, Pastor, kasi Divine. mga isang linggo nun bago siya mag-chat sa akin. Umiyak na ako nun kasi lahat ng mga kaibigan ko nagsipag-asawa na. Tapos parang ako sobrang lonely. Sabi ko, Lord, nasa na po ba yung Eva ko? Talagang ganun yung prayer ko. Tapos umiyak ako. Tapos isang linggo lang po, ayun, dumating na si Abby. Sa Divine po. Dumating. Yeah. Ako din, nagpe-pray din po ako nung time na yon. Like, mga siguro, kung ikaw 1 week, ako 2 weeks, mga 2 weeks na ako nagpe-pray. So, ang galing. Siguro po nag-connect yung mga prayer namin. Tapos, yun po, nagtagpo. So, yun po. Para napansin ko lang, puro mga babae yung nag-i-initiate. Kaya, Para yung kwento nila puro babae yung nag-i-initiate eh. Alam mo na ako bakit, Pastor. Wala walang kalagyan ng kagwapuhan yung Poging-pogi. Okay. Maria Nako. Jan, sinong gusto nyong next? Ano po, si Faith, tsaka si Cyrus, Nax. Okay. Sci-Fate. Eto na nga, Pastor. Eto na nga. Eto na nga, Pastor. Hindi namin Paano ba alam. tayo nag-meet? Alam naman po ng lahat. Pero prior to that, Hindi, nag-meet pa kayo. nakikita ko Hindi na po namin siya dati pa. alam. Yung panahon pa Prior ni to that Pastor po, Manny. nasisilayan ko na po siya. Kasi bumibisita siya lagi rito kapag pag gusto niya. Pag may pera. Pag may pera pamasahe po. Ngayon, ini-invite naman siya ni Pastor Manny para magsalita. So, pakikilala siya ni Pastor Manny, sasabihin na may speaker tayo ngayon. She is a UP graduate. She is cum laude. She is, sabi ko, matalino to. Sabi ko ganun. Tapos, but she is, sinabi ba single ka? Single, sabing ganun. Tapos yung katabi ko sa likod, si Ruthie, yung namaalam na po ngayon, kinalabit ako, sabi. Oh, single pa daw yan. Kilalanin mo, sabi sa akin. Tumangulang po ako. Tumangulang ako. Tapos, yun, lumipas ang taon, wala, hindi ko naman siya nakilala nung time na yon. Yun na nga, dumating na yung pagkakataon na tinext ako ni CJ isang umaga. Kuya, may gagawin ka ba? Bakit? May pwede ka ba sa Valentine's? May sasabihin ka lang linya. Kala ko voice over lang po. Yung pala aarte pala. Tapos, yun na, pagdating ko, dumating po ako, sabi nito, alam ba niya? Gumanon tong si Pete, alam ba niya? Sabi ko, sino ba to? Kakong suplada naman ito Hoy! Naman siya. Then, yun na po. Mula noon ay doon na nagsimula doon sa ano sa film, short film, tapos yun na, puro after nun, yun na po, puro yun na, nagsimula na. Oo, pati nanay Ayun ko. po, nakwento. Pati nanay ko, fan ninyo eh. Opo, yun. Sinubaybayan yung lagi pati ibang mga taga-simbahan pati sa Philippines, pati sa simbahan ni Pastor Sunday yata eh. So, Nag-happy ending naman po. Tama yung parang sinabi ni Dennis. Happy ending naman po. yun.
Opo, yun po. Made in La Filnas. Made in La Filnas. Okay, next, sinong pipiliin niyo? We have Advientos, The Plans, and Daniel and Aileen. Ready na po si Eileen tsaka si Daniel. Ako, nakapag-retouch na si Eileen. Pwede na. Kapag kilay na ako. Ay. Okay. Sa akin po, my word is suspicious Oh. of his intentions. When we met at our old job at a Korean market, pero we didn't talk to each other until 9 months later. Binati niya po ako ng Happy Mother's Day. Sabi ko, how did you know I'm a mom? Pero suspicious po kasi when he asked for my number, hindi po ako yung nag-initiate. When he asked for my number, it was suspicious kasi I wasn't sure of his intentions. I thought he was a party boy. Pero hindi naman pala. Okay, your turn. Yeah, so we met at a Korean market. The word for me is unexpected because I wasn't expecting her to be trying to touch my hand every time I would pass her an item because I met her at a cashier. Not true. It is true. That's what she's hiding. Are you both employee of that, ano? Both employees kayo Yes ng Korean po. market? Okay. Yeah. Where is that Korean market? It's gone. It was in Koreatown pero wala na po. Pinalitan na ng ibang Korean market. It closed because of your love affair? Yeah. It was too closed much down. for them to handle. Thank you. Yun lang po. Thank you, you. Daniel and Aileen. Next, sinong next na ano nyo? Pipiliin. Sino pa ba? Advientos. Advientos. Ayan, Advientos. Good evening, Ate Mai, Kuya Vince. Good evening po. Good evening. Ramin po sinabuhay po namin yung love your neighbor. We're neighbors. Magkapit-bahay po kami. Pero I was parang arranged marriage kasi yung buong family niya talaga yung naligaw sa akin. My late father-in-law used to call my mom Balae. And I haven't met him yet because he's still in Saudi Arabia. I was 18 and then yung mga niece niya, yung mga pamangkin niya will take his photo album to our house and nirereto tukso-tukso and then he came, then nagligaw siya for 3 years and 21, yun, sinagot ko na siya. Love thy neighbor. So right after graduation, huh? Yeah, kasi sabi ng parents ko, I can have a boyfriend after graduation. But I got married. I'm just a Masunurin. pigeon child. Para kasi Sister Minnie. Magka-batch pa naman kayo. Yeah, kasi Saudi siya, ano na siya eh. Ilan to? Matanda, hindi, sorry. 30 ka na eh. 20 na. 30, 29, 21. So mas mature siya sa'yo. Mature. Mas mature ka sa Okay. So, ang next natin would be si Kuya Alvin at Ate Amy. Good evening, The Plans. Alvin po. O, sinauna na kami. Puro mga bata yan. Anong year ba yun, Ate Amy? World War II yata. Oo nga. Actually, Ha? nawala na tuloy yun. Hindi, ayan o. Nawala na? Hindi, ayan. Nandiyan pa. Andito kami. Nangyayari nun, inoobserbahan ko lang muna bago ako, nung nakakita ko ng tiyempo, attack na ako. So, word is attack. Attack ang word yun. Attack. Tatak. Nag-aaral pa ba siya noon, Kuya Alvin? Hindi, magkasama kami sa work. Sa Bangko Filipino. Oh, subok Magkasama na kami sa matibay. work. Kaya Subok na matataas. Subok na matibay. Inoobserbahan ko muna. Siyempre, para manigurado, pag nung sigurado na, attack na. Ganon. Bangko Filipino nga, tagal na nga. So, yun, na-struck. Sa Bangko Na-struck. Filipino.
Yan. Okay. Thank you, mga plans. So mag-good evening muna tayo kay, Okay. kay Kuya James, kay Ate Rose. Good evening. Oh, Ate Rose, asa si Kuya Lopito? Okay, mag-good evening muna tayo kay Pastor Bert. Pastor Bert, nandiyan ba si Sister LV? Good evening, good evening. Okay, so Pastor, uh, magandang gabi po. Busy si Dave. busy Hindi din. ligpit ata. Apo, apo. Okay po. Anong oras na dyan, Ate Rose? Medyo madaling araw na ata ng mga 12:25 na po. Hindi lang ako makatiis na hindi sumali. Oo, yeah, makinig ka habang working si Ate Okay Rose. po. Oo. Okay, so about si Tita LV, si Pastor Bert, tulog na ba si Tita LV, Pastor Bert? Good evening sa inyo. Okay, so let's start the ball rolling. Ayan, ito yung magandang question natin for tonight. Okay? So, what are your adjustments as newlywed couples in your first 100 days? For a president, for his or her first 100 days, usually after that, they give a report. No? So for us, no, if you can recall the first 100 days of your marriage, no, what are your adjustments as newlywed couples? So I'll give you a guidelines. No, these are some of the guidelines, no, adjustments of newlywed couples often experience in the first 100 days. So we have here, no, number one, blending daily routines. Ayan. Number two, managing household responsibilities. Number three, budgeting and financial unity. Number four, communication styles. Number five, navigating family and in-law expectations. Number six, intimacy and emotional connection. Number seven, sharing space. Number eight, developing new marriage roles. Number nine, balancing independence and togetherness. And number 10, growing together spiritually. So we have 10, no? 10 na mga adjustments na usually na-experience natin in the first 100 days. So we will not tackle all of this, no? Until 10 o'clock lang naman tayo, 1 hour. And then, kung saan tayo mag-stop, then doon tayo babalik sa next meeting natin in the future. Okay, so let's see if saan natin makita yung need, no, to is it monthly, is it weekly, is it twice a month or whatsoever. So depende sa need natin kung paano natin gagawin. But for now, we're trying to start up this ministry, no? And we hope na in the future we can kumbaga, turn over a beautiful couples ministry sa next generation natin. Alright? So let's start with number one. Ayan, ayan, ayan. So, blending daily routine. Siyempre, newlywed kayo, no? Tapos, hindi naman kayo magkakilala talaga na, kumbaga, sabi nga nila, you don't know each other from Adam. So, lumaki kayo sa ibang kultura, ibang bahay, yung iba masaya, yung iba malungkot, yung iba mayaman, yung iba mahirap. So, iba-iba ng background, di ba? So, pag-usapan natin, yan. So, pwedeng mag-share kahit sino, no? So, blending daily routines, no? Kasi, you have your own routine as a single person before, no? So, now you have to blend dun sa partner mo. So, for example, learning each other's sleep schedule. Ayan, pwede kayo mag-share about sa sleep schedule. Meron ba sa inyo morning person? Meron bang evening person? Kasi for us, Sister Minnie, morning person. Ako, nocturnal ako eh. Para akong kwago. So, Bantay sa gabi. yeah, para akong gwardya. I can stay up late and I can wake up early in the morning. No? So, hindi ako masyadong mahilig matulog na tao. So, how about figuring out morning and evening rhythms? Ayan. So, paggising mo sa umaga, anong ginagawa mo? No? Tumutugba ba sa ginagawa niya? Naanoy ka ba sa kanya? Naanoy ba siya sa iyo? No? Anything na you can share. No? Then, we will try to squeeze in, no? Ano yung dapat? Kasi, yeah, mahalaga naman yung na-experience natin.
Your point of view is important, your partner's point of view is important. Pero what is the most important of all is what is the biblical perspective? No? What is the godly perspective in this? No? So that it can help our marriage, no, to become stronger. How about adjusting to habits? Yan. Sino ba yung neat? No? Merong neat versus messy, or parehas kayong neat or parehas kayong messy. Diba? How about early versus late? Iba sa inyo, ba late papasok or late pupunta sa church or whatsoever. Iba naman sa'yo gusto maaga, di ba? Mga ganun, no? Or parehas kayong early, parehas kayong late. Depende. Depende sa sitwasyon nyo. Or sinong mas quiet, sinong mas lively. Or parehas kayong quiet, parehas kayong lively. And share to us, paano nagko-complement yung mga bagay-bagay. Ayan. So mag-start si Sarmini or gusto mong tumawag muna? Siguro si Okay, tatawag ka. Cyrus at saka si Faith. Okay, Cyrus and Faith. Okay. The Meneses, the relative of Kate Po. Meneses. Ano yung tanong daw? Ano daw yung Eto. Doon sa ano? kung meron ba dyan? Ako meron ba dyan? Ako ano mga little things pero na ano naman namin. Nakapagkasunduan naman namin. Pero ang pinakamalaking adjustment sa akin ay yung kasi ano po ako independent ako eh. So matagal akong mag-isa. Solista. Solo Oo, mag-isa sa Pilipinas hanggang pagdating ko rito. So ay yung kumbaga parang I do it on my own pace, I do it on my own time, own schedule, yung ganon. So nung naging mag-asawa na po kami, pagka minsan sasabihin niya yung minsan nasa isip ko naman pero ako kasi yung parang okay lang yan, madali lang yan. Tapos pagka pinaalala niya sa akin, minsan na ano ko, oo, okay lang yan. Ganun po, yung mga ganun ba mga adjustment po. Yung major lang talaga yung pagiging independent ko. Tapos, yun nga, naging may kasama na sa bahay, sa lahat. Kasama mo na, i-consider mo na sa lahat. So, yun po. Pero by God's grace naman po ay naituturo naman po ni Lord na yun nga po, na tanggapin yung mga bagay na hindi ka na mag-isa. Kumbaga, kailangan dalawa na kayo. Yun po. Ganun din po. Kasi sanay po ako matulog ng maagang maaga. Kasi 'di ba, hindi kasi 'di ba nag-estudyante ako din bago po kayo mag-asawa, 'di ba nag-aaral po ako. F1 po ako. So, ang routine ko po noon, gigising po ako ng 3 a.m., doon ako mag-aaral. So, tulog na po ako ng mga 10, except lang kung mag-uusap kami, ganyan. So, yung time po sa schedule, ganyan. Pero yung in terms of ah, yung sa mga chores sa bahay po, hindi kami masyado nag-adjust kasi I think nakatulong po na independent din po kami. So parang automatic na sa amin, alam na sino yung magtatapon ng basura, sino yung magluluto, sino yung mag-aayos. Tapos hindi rin po kami parehong messy sa bahay. So hindi rin, very low maintenance po yung bahay namin. So, Hindi ah. ay di ba? Ayun po. So may mga bagay din po na hindi na po na masyadong pinag-adjustan kasi parang I think nakatulong din po yung independence namin for a long time. So, ayun. Siguro yung acceptance nga po na yun nga po na you're not one anymore. You're not alone. You're not alone anymore. Parang gano'n. Parang blooming ka ngayon, Faith. There's something Pa-makeup. sa mukha mo ngayon na... To become one. Anyway, na-realize ko lang sa senior ninyo, compared sa amin kasi, for example, kami nila Ate Mai, sina Ate Ana Lu, Kuya Mark, who else? Sina Aldrin and Jasmine. Magkana married young, no? So, siguro, I think, yung adjustments namin, mas malaki kumpara sa adjustments nyo. Kasi nung kinasal na kayo, mas matured na kayo individually. Alam mo yun, mas lesser. Unlike sa amin, coming from halos college, no, young adult. So, madami kaming talagang
pilit binabago kasi ah, napaka-immature pa nung ganong age eh, no? So, kumbaga, na-realize ko lang ngayon na kumbaga yung advantage nung naging situation ninyo. Ayan. Sabi ko, Faith, sabi ko parang blooming ka ngayon. Sabi ko kay Sister Mini. Ayan. Baka babae yung anak nila. Napalitan na Cyrus, hindi na lalaki. Sino next niyo? Sino nga gusto niyo ituro? Magturo kayo ng isa bali dalawa ang sasagot kada topic. Okay. Sinong gusto niyo? Apo. Sila Kuya Mark po. Okay, Tsaka Kuya si Mark. Ate Ana Lu. Ate Analu. Ayan. Shirley natin. I think Pastor Jeff na-hit mo yun eh. Kasi po, I was 9, 18. 18. Oh. Um, everybody knows his background, no? So I was young, gullible, vulnerable. Mark would sweet talk me and say, I'm just going to my friend's house. I'll be back in a little bit. Okay. Pero Pastor, sabi ko, oh my God, 4 o'clock na. Gigising na sila, mami, daddy ko, wala pa to. So, Kasi background, Pastor, kasi when we got married, ang pakiusap lang nung parents niya is, kasi she's so young, na sabi niya, please, wag muna kayong bumuko dito kayo sa amin. So we were living there for a little over a year. So ganun parate. So I always have to cover up for him, make him look good, make him look nice. Parang ganun eh. I do look good and look nice. Parang ganun kami for a long time. Hanggang Because ngayon. we were young. We were young. Kasi imagine mo kung 19 years old ka, sino yan sa church ngayon? Right? I mean, no, si Kiko is older. Sino ang 19-year-old sa church? I think yung anak Si ni Zoe po, 19. Sino? Si Zoe is Si Zoe, 19. 19. Yeah, I think si Janelle is 19. Janelle, yeah. Janelle or anak ni Shane, si Ava is 19. Right? Yeah. So imagine mo yun, no? And Minnie was only 21, 22 when she got married. I was only 23, 24. So sino ako? I mean, I'm just like Tyrone. Yeah. Kumbaga, parang si Zach lang ako, ganun. Alam mo yun? Na basketball pa iniisip. But although, in fairness naman, mas gwapo si Zach. Sige na, alam ko sabihin mo, mas gwapo si Zach. Atong wala man lang tong ownership eh. Swerte lang si Zach, Pastor, hindi nga naabutan ng kabataan natin. Oh, kung inaabot niya. Kung nagkasabay-sabay kami ng kabataan, no? Lang yan. Kaya nga po, lalo na po kung may buhok pa ako nun. Ay, patay. May buhok pa si Aldrin nun. Okay. So, malaking difference din kasi yun eh, yung edad mo eh, 'di ba? So, yeah. Okay, so lipat lang tayo. So, mamaya kayong pipili ulit ng marker na kung sino sasagot. So, we have here, no, sabi natin yung blending daily routines, no. Number 2 na adjustments in 100 years. Okay. Managing household responsibilities. Ayan. Dividing chores, sino magluluto, cleaning, laundry. No? Kasi sa amin, ako yung tagakain talaga eh. Siya yung tagaluto eh. Parang gano'n. No? Setting expectations on who does what. Now, when we were starting, I was the only one who's working. So, si Sir Mini is a stay-at-home wife. No? At every day, since hindi naman kalakihan yung sweldo ko, manager ako noon sa McDonald's, 5,500 pesos lang ang monthly na sweldo ko noon, naalala ko pa. Ang lagi niyang binibili, sa Blumentritt yung
Yung pinibili mo yung Calamari. calamares, pusit. Hindi ko naman sa ayaw ang calamares. Gusto ko naman. Pero pag araw-araw naman calamares, mapupurga ka naman na calamares. Yung kasi mura, nire-repack niya pang ganun, ano. So yun yung mga na-experience namin, ano. And then learning to communicate without resentment. Ayan. So Mark and Alalu, sino yung gusto niyong sumagot? Kuya Vince, Ate Mai. Kuya Vince, Ate Mai. Ayan. So, Kuya Vince, Ate Mai, regarding managing household responsibilities, yung first 100 days nyo, ano naging usapan nyo? Sinuntigas. Actually, Tinuntigasin, Pastor, tagasaing. ano pa lang sa pamamanhikan pa lang, Oh. yung mother ko, so namanhikan sila sa amin. Sabi ng mother ko, sigurado ka ba? Kasi walang alam ng gawaing bahay yan si Mai. Sabi ko. So kaharap yung mga biyanan ko na doon. Sabi ko, oh my gosh, sabi ko, hindi naman maid yung hinahanap niya. I don't need to learn. Sabi ko, hindi ako wala po talaga akong alam. I don't know how to cook. I don't know how, hindi ako marunong maglaba. Laki po ako sa lola. So kasama po namin sa bahay yung lola ko. She does everything for me. So parang spoiled talaga ako sa lola ko po. So kahit mag-asawa na kami, tumira po si Vince sa amin. Dahil sabi ni Mami, huwag daw niya akong ilalayo sa parents ko. Kaya parang sa kapitbahay lang naman, hindi naman talaga siya kami lalayo eh. So, tumira pa rin siya sa amin. Then siguro mga ilang days, lumipat kami dun sa bahay niya. So yung kasi parang apartment style po yung bahay niya. So yung gitna, umalis na yung kapatid niya, pumunta na dito sa New York. So naiwan siya mag-isa. Bakante na yon. Kaya doon po kami start kami dalawa. Pero yung lola ko, dinadalhan kami ng almusal, dinadalhan kami ng tanghalian. Wala po akong trabaho noon kasi nung kinasal kami, I gave up my career sa Mercury Drug. Nagtatrabaho akong pharmacist. Dahil nung kasal namin, sabi sa akin, hindi ako pwedeng mag-absent kasi nag-start pa lang po ako doon na sa Mercury as a staff pharmacist. Absent ako dapat sa wedding day. Isang araw lang daw ako pwedeng mag-absent. Pupunta kami ng Baguio for the next day. So, nag-resign na lang po ako. Kaya wala akong work. After siya lang yung nag-work. Kaya sa bahay lang ako. Ayun po. In fairness, bilib ako sa mga taga-Mercury, Yung bang kukunin nila yung ano sa'yo? Ano sa'yo? Tapos Hindi kukunin ko nila po alam yung kasi sa loob po ako eh. sa loob ka. Ang Opo, gagaling ano mo. po yan, pharmacy assistant. So, yung kami pong pharmacist nasa likod, nagdi-dispense ng Kayo yung naggumagawa nung ano. hindi pa kami gumukuha ng mga preseta sa harap. Ilang buwan ka lang nagtrabaho? Ilang buwan lang ako doon kasi nag-training lang ako 2 months tapos 3rd month mag-start na ako, nag-resign na ako. Pero that was a good it is a good company ang Mercury. I remember madami silang benefits, no? Kasi meron akong uncle before na who used to work in Mercury Drug and ang dami nilang benefits, right? Yeah, so yun po, yung household chores, mostly si Vincent nagluluto. Then nagtayo na lang po kami ng butika para meron po akong pinagkakaabalahan. Dahil yung father ko po dati, meron silang bakanting building, storefront. So sa baba, ako po nagtayo ng butika, pero mahina, parang butiki lang kasi katabi namin Mercury Drug, medyo mahirap na kompetensya kaya. Ayun po. Yeah. Meron pa Kuya Vince? Hindi, sa akin kasi Pastor, di ba, 20 years old pa lang ako noon. I went parang independent kasi ako noon. Nag-abroad na ako. Napunta ako sa Saudi Arabia for almost 9 years. 7 years. 7 years. Nung bumalik ako, nagtrabaho ko sa Manila. Sa Manila, sa Saralee. So, yun, nagkasal kami. So, ako nag-work talaga. So, more on, mas independent o lahat, halos. Matured. Yun lang yung ko doon. Maaga ka rin nag-work. Aga mo nag-Saudi, Batang-bata ka pa nun. 21 years old. So, lagi ka nakabigote doon, Kuya Vince. Kailangan, Pastor. Kasi pag wala kang bigote doon, liligawan ka daw doon pag walang bigote. Kikindatan ka ng Arabo doon. Kaya ganun. Sabi nila, liligawan ka daw pag walang bigote. Kala babae. Kuya Vince, Ate Mai, sino yung gusto niyong sumagot na next? Nila Jasmine po, si Brad Aldrin. Ayan. Kate Meneses.
Sino nagluluto, naglilinis, naglalaba? Paano nyo dinidivide yung chores, di ba? Ano yung expectations nyo? Sino yung ano? Ayan. Paano kayo nagko-communicate ng walang samaan ng loob? Pwede rin kayo mag-share ng gano'n. Ano po kami parang alam na po namin kaagad yung ano namin, yung dapat namin gawin, no? Yung cooking, alam namin siya na, 'di ba? Pag mamimili kami, magkasama kami, pag nagla-laundry, pag may time, kaming dalawa, Dito tapos yun, minsan Pastor, siya lang. nandito na po Yeah. kami. Sa US Pero na? yun, Finance. sa Pilipinas po, dahil hindi talaga kami magkasama, dahil bumalik po siya dito, no? Sabi niya sa akin noon, kapag magkasama na tayo sa Amerika, ako maglalaba, ako magluluto, ako, kasi sinabi ko po, wala akong alam eh. Sabi niya, ako lahat, okay. Pagdating dito, Pastor, hindi na, ako na talaga. Natuto talaga ako. Nabudol ka. Minsan, nung nagtutupi ako na ano, sa dalawa ko, umiiyak ako, sabi ko, mama ko na. Ganun po. Yun. Pero ano po, nakapag-adjust naman po. Kasi sa Pilipinas, talagang pinilit kong matutong magluto. Ginagaya ko yung Del Monte Kitchenomics. Yung mga ano po na recipe. Kaya talagang, kasi talagang kailangan po eh. Kasi di ba pag mag-asawa ka na, syempre kailangan matuto lahat, adjustment. Maraming adjustment po eh. So talagang inano ko po talaga lahat yun. Pinag-aralan ko pati yung paglalaba, pagtutupi. Talagang kahit hirap na po ako, talagang inano ko talaga siya. Ngayon, pag may lakad po ako, mabilis ako magtupi. Pero pag wala po akong lakad, inaawat ako 1 week, 2 weeks. Alam ko, 2 months. Maganda sana, Pastor, yung first question yung sino yung neat, sino yung yun naman nag-adjustment sa akin, Pastor. Kasi ako yung neat, ako yung quiet. Ako yung matipid, siya lahat kabaliktaran. Sobrang laking adjustment talaga. So, yun po yung grabe. Pero nagko-compliment man po kami. Pero saan papasok ba doon si Lord? Kasi 'di ba usually sa culture natin, in our culture, yung tipong macho Pinoy culture na the woman only the woman will do everything, 'di ba? Pero doon sa mostly kayo naman lahat halos na counselan ko, no? Uh, 'Di ba yung pinag-uusapan natin palagi doon na it's a shared responsibility, no, sa lahat ng bagay. Siyempre, may tinatawag na essence of a woman, yung pagsisilbihan mo yung asawa mo, hindi mawawala yun. Pero in some areas, no, na as the leader, dapat we share also the responsibility. Hindi nakakaya maglaba. Na actually sa generation natin ang paglalaba is not that hard anymore. During the generation ni Kuya Alvin at ni Ate Amy, ang paglalaba nun mano-mano. Right? I mean, during the 70s and 80s, mano-mano yun. Hindi pa usang washing machine. At least ngayon, Sa salang mo batis pa po nila ginagawa. sa Batis pa. Hindi naman sa Batis. Taga Maynila to mga to. pero ngayon, 'di ba, salang mo lang paglabas, ano na tuyo na, 'di ba? So, kumbaga yun nga, what the Lord is teaching us is we should also help, no, one another, no. Hindi yung puro lalaki lang na under desire or babae lang dahil yun yung Pinoy culture, Pinoy macho culture. Pero what is the biblical culture is we share doon sa responsibilities, no. Kumbaga, pili kayo kung saan kayo mas magaling. Kumbaga, katulad ng asawa ko, magaling kumuha ng trabaho, kinuha niya agad yung paglalaba kasi yung pagtutupi mas mahirap eh. So yun ang binigay niya sa akin, kaya yung tutupiin ko gabundok na. So yung mga ganun, ano. So kumbaga you share kung ano yung saan kayo pwedeng magkasundo. Okay? So ang pipili si Aldrin at si Jasmine, pero bago yan, tingnan natin yung number 3. Ayan. So number 3, ayan, usapang finances tayo. Siyempre, adjustment to sa first 100 days nyo. 'Di ba? Budgeting. Ayan, financial unity. Ayan, nagko-combine ba kayo ng income, ng expenses, 'di ba? Or merong sweldo si Mrs., may sweldo si
si Mister. Agreeing on spending habits, no, savings and priorities. No, paano kayo nag-agree sa mga spending habits niyo? Andiyan ang Amazon, di ba? Andiyan ang Temu. Savings, no? Paano ang savings niyo? Priorities. So, learning transparency about money. Okay. So, Kuya Aldrin and Ate Jasmine, sino ang gusto niyo next? Si Brother Dennis po, tsaka Sister Mau. Ayan. Brother Dennis. Ayan. Sister Sabi ko na nga ba. Tayo sa usaping budgeting. Sa budgeting, Pastor, mas ako po yung humahawak. Hindi po ko gastador mas ano lang po ako kasi napagdaanan ko na po minsan yung tuwing end of the month nung wala pa siya sa buhay ko, nung wala pa sila sa buhay ko. Napagdaanan ko po dati yung mga end of the month na 1 week na lang wala pa akong pambayad ng renta, so namomroblema na ako kung saan ako uutang, kung anong gagawin ko. So nung dumating po yung pamilya ko sa buhay ko, medyo nag-mature po ng konti. So sabi ko, ayoko nang maramdaman tong ganito. Yung ayoko nang na-stress pagdating sa budgeting, mga ganun. So thankful naman po sa Panginoon, nabigyan po ako ng okay na trabaho na medyo mas okay yung kita kaysa sa previous work ko before na-meet ko si Mau. So medyo okay na po kami sa mga gastusing pambahay. Yung combining income and expenses, binibigyan ko rin po siya ng may sarili po siyang savings, may sarili din po ako, and then we have our expenses sa family namin. So binibigyan ko rin po siya ng responsibilities na siya magbabayad ng ganito, ako sa ganito. And sometimes medyo nagkakatalo kami sa mga shopping na to kasi Pastor, kahit hindi naman kailangan na hindi ko alam, siguro habit na lang din yung mga tulad do ngayon, Pastor, bago umuwi, may 3 bag na dala. Pastor, kasi Christmas. Christmas talaga. Maganda naman yung excuse niya, so hindi na lang kami nagtalo. Para naman sa mga regalo daw sa pamasko, sa mga bata sa simbahan. So okay naman po. Ako po yung answered prayer. Ako po yung financial. Sabi nila ang babae daw pag bibili daw ng kalahating kilong manok sa grocery. No. Paglabas may dala ng sapatos, may dala ng groceries, kung ano. Kasi tayo daw, mga lalaki, pag pumasok, totoo po yun. Alam mo kagad ang kunin mo, punta sa counter, bayad, labas, di ba? Yung babae, ninanamnam pa daw nila yung buong grocery tsaka shopping mall. Kaya pinapakiramdaman daw. Parang sino ba narinig ko nagsabi na? May nagsabi na. Anyway. 1 hour and a half, Pastor. Parang sa akin yun. Parang day off ko kanina. Yung ninanamnam ko yung 1 hour and a half. Oo, kasi ng stress yun siguro sa part nila. No? Na nawawala yung stress nila. Tanong ko lang, combined ba yung finances nyo or meron po kaming may combined po kami para sa savings ganoon, pero the rest po yung tulad po ng sa rent, ako po kasi yun po yung malaki, tapos binibigyan ko na lang ko siya ng responsibility tulad ng mga sa insurance, sa mga grocery. Pero kung nasa labas na rin naman ako rin minsan nag-grocery, gano'n. So, okay naman po lahat. Sa pamamalingke. Maganda sana sagutin ko yung number 2, Pastor, kasi... Sige, go ahead. Sagutin mo yung number 2. Hindi, kasi kahit lahat naman tayo, may katulong sa Pilipinas, pero pinalaki ba ako ng magulang ko na bata pa lang kami naglilinis, kami yung namamalengke. So, sanay ako sa mga ganyan. Kaya pagdating ko dito sa States, wala akong naging problema sa mga gawain bahay. Yeah. Hindi issue sa akin. Ibig niya po sabihin, Pastor, naging katulong siya. No? Naging katulong ako ng mga panahon na may katulong kami.
Kasi siya po yung naglalaba, nagluluto. Yun lang pa rin talaga gusto niyang sabihin. Pero blessing kasi no sa isang partner na Yeah. marunong sa gawaing Yeah. bahay. Kasi Mm. marunong magluto, maglaba, basta lahat ng gawaing bahay, no? Si Mini kasi alam niya lahat no? So para sa akin blessing 'yun. Kasi siguro kung honestly, kung iba na pangasawa ko, baka payat ako ngayon. Totoo 'yun. Totoo 'yun, baka payat ako. Kasi depende kasi kaya unang-unang kategory ko talaga bago ako manligaw. Unang tinatanong ko, marunong ka magluto? So, yun ang unang tinatanong. Kasi Masarap ako magluto dito, Pastor. So, hindi ko na inaanip. Lahat ng gawain bahay, pagising niya, Pastor, pag weekend, nagawa ko na lahat. Ulitin nga lang niya. Hindi ko alam bakit. Yung mga paglinis-linis, ang gano'n. Pero Okay. laundry, 6 a.m., naglo-laundry na po ako. Ayan. Pahabol lang po ako kay Ate Mai, Pastor. Paano po nababasa sa Mercury yung mga reseta, ang gugulo na sulat ng mga doktor? Ewan ko, may sarili silang may sarili mundo yung mga doktor no? Bakit pwede Hindi namang galing, ayusin no? Ayan. Okay. Next, sinong gusto mong tawagin? Yung idol ko po, si Cyrus. Tapos na sila. Tapos na ba? Sino ba? Ikot tayo You have John and Mavi, Aileen and Daniel, Amy and Alvin. Pangalawang idol ko po, si Kuya Alvin. Ayan. Kuya Alvin. Ate Amy, it's your turn. Ayan, number 3. Ayan, anong mga may papayo niya sa amin dahil kayo yung mas experience sa amin about budgeting and financial unity. Actually, Lalong-lalo na, taga-bangko ka, Kuya Alvin. oo nga, kung minsan mahirap itong gagawin natin, pero ang pinakamahirap na bagay na ginagawa mo yung isusurrender mo yung buong sweldo mo sa asawa mo. Naku. Na yung tinatawag na parang pinutol na yung kaligayahan mo. Dahil hindi ka na may barkada ka, gusto mong ganito. Pero parang nakakakwan dahil wala ka na nabubunot. Kaya kung minsan, napuputol tuloy ang kaligayahan mo. Kaya mahirap din talaga kung minsan. Laking adjustment din yan sa buhay. Yeah. Napuputol ba ang kaligayahan? Okay, Ate Amy, ikaw ba ang tagahawak ng kayamanan ni Kuya Alvin? Opo, ako lahat eh. Alam niyo ba si Ate Amy dating yan sa New Hope? Parang secretary accountant / madami. Madami trabaho. Tagabili ng ulam. Tagabili ng ulam. Pagtanghali, pagkakain kami. Ako po ang kahera, ako po ang financial manager, pero sinicheck niya rin lahat ng binibili ko. Ano ito? Well, kung titingnan mo naman, auditor po. Kung titingnan mo naman, I think it's a beautiful way of saying I trust you. No, for example, when we were starting, Mini and I was the only one working. So everything, I give it to her. Tapos, pero I'm the one who's deciding paano binabudget. Pero siya nag-execute, nasa kanya yung pera. Even pamasahe ko, binibigay niya sa akin every day. Yun lang, ang pamasahe nun parang 3 piso, 4 na piso. So dapat 4 na piso, 8 pesos, di ba? Pero 4 lang yung binibigay sa akin. Parang ayaw kong pauwiin. So, ibig sabihin, with that, nasasabi mo na, I trust you. Kumbaga, ikaw ang humawak. Kasi alam nyo, para sa akin, for marriage to work out, ako lang naman, I don't believe in, what do you call that? Yung ginagawa ng mayaman. Yung may pinipirmahan sila. Anong tawag doon? Prenup. Prenup. Okay lang mag-prenup kung blended family kayo. Okay? Pero kung you're coming from both single kayo, I think one of the biggest factor, you trust one another regarding finances.
No, kasi when I was the one who's only working, never I make it na mini feel na she's parang less value of a person. Kasi she has all the money. So, paano mararamdaman yon? When I came here in the States, siya naman yung petitioner namin. So, even ngayon, she's earning more compared sa akin. But I never felt na I am less value of a person, no. So kasi confined yung aming ano yung finances namin eh. So if she's earning, let's say, $6, I'm earning $4. It's not four for me, six for her. It's five for me, five for her. Total of 10. Because for us, we see it as equal, no? Kumbaga kasi conjugal yan. Even the law agrees with that, no? So, para sa akin, no, importante yung trust pagdating sa pera, no? Hindi dapat pinagsisimulan ng away, kung tutuusin. No, kami in our 28 years of being together, magto-29 na kami sa February. Kumbaga parang hindi pa kami nag-away sa pera, no. Never pa kaming nag-away. Matanong ko lang, segue, all of us naman siguro kahit pa paano nag-abot kayo sa mga biyanan nyo, right? Or you give something to your in-laws. Diba? Kasi kami, until now, we're giving monthly allowance. Not that big, pang dagdag lang ng medication. No? Sometimes, sa side nila mini, hindi naman ganun kakailangan kasi may kaya sila. No, kumbaga, pero ang point ko is that how do you do that? No? Parang, do you secretly give to your parents? Does your spouse secretly give to his or her parents? So, or do you agree first how much you will give? No, you make sure that you will inform your spouse that you will help your parents or whatsoever. No, dito, anybody, kung sinong gusto sumagot. How do you do that? How do you send help to your parents? No? Kasi iba-iba eh. Kasi merong nakaka-LL sa buhay, di ba? Meron namang isang side, hindi naman. Kasi sa amin, medyo hindi naman kami mayaman. Kumpara kay Lamini. Hindi na mayaman si Lamini, pero mas nakaka-LL sila sa buhay kumpara sa amin. So, syempre, palo na yung nanay ko. I give her something, no? So, anong experience niyo doon? Anybody can share. Go ahead, Kate Meneses. You're being recognized by Mr. Chair. Sa akin po, Pastor, kasi sila din talagang meron, tapos kami wala. So, nung pumunta ako dito, hindi ko siya sinabihan na, uy, magpadala ka naman kay mama. Kusa po siyang nagsabi sa akin na, padalhan natin si mama every month. Pero hindi po ako nag-ano sa kanya na kung magkano, basta inano ko siya kung magkano yung kaya mo na gusto mong ibigay, yun po yung pinapadala. Tapos nung nakakuha na sa mama ko ng SS po niya, pinabawasan na po niya. Na Mama mo na yung meron na raw siya nagsabi? nakuhang SS. So, mama ko na po yung nagsabi sa kanya. Tsaka pag birthday po niya, sasabihin sa kanya na, sabi mo kay Agi, wag akong padala kasi birthday niya. Yun na yung regalo ko. Pero hindi naman. Padala pa. At saka ever since, di ba, kahit nung long distance tayo, nung talagang kahit kayo lang ni Allison yung dapat responsibilidad ko, pati si mama kasama na rin. Ganun. Pero that is... So ever since, kasi nagtrabaho si mama. Yeah, kasi you need to understand, yung biyanan ni Aldrin, no, the in-laws of Aldrin, is now her mother. Yung mother-in-law niya, once na pinakasalan mo si Jasmine, you need to treat her as a mother, as in nanay. No, yun yung tama. No, so kumbaga pasok na siya, qualified na siya dun sa love your mother and father. Qualified siya dun. Kumbaga hindi mo siya pwedeng bastusin, hindi mo siya pwedeng i-disrespect. Kumbaga one way of showing respect for us Filipinos. Kaya malaki yung industry ng Atlas, no, ng LBC, or kaya yung mga money program padala.
It's that is how we show our respect na as Pinoy sa ating mga in-laws or sa ating mga parents, no. At saka maganda rin naman, no, out of gratitude from the mother-in-law, sinasabihan niya na, oh, bawasan na natin kasi nagka-SS na ako, no. Ibig sabihin hindi siya abusive, di ba? So, kumbaga, alam niya na siyempre meron din need yung pamilya na to, blah blah blah. Ako lang, ma-share ko lang yung experience namin ni Sister Mini. Medyo lumayo lang siya, umuubo siya. Um, ang experience namin, once we give something, for example, sa mother ni Mini, Mini will always say, this is from Jeff. No? Once we give something sa parents ko, no, I will always say, this is from Mini. No? Kasi we 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 noticed that it builds up respect doon sa kanilang mga in-laws, no? So, at saka hindi na sila humingi ng dagdag kasi nga galing sa manugang nila. Kasi pag binigyan ko yung tatay ko, halimbawa, no, nabubuhay pa, sabihin nun, wala na bang i-increase to? Di ba? Pero pag sinabi ko na galing kay Mini, naku, thankful na thankful siya. Pag sabi kay Mini, thank you ha, salamat. Thank you, thank you. So nakita namin yun, nabibuild up yung relationship nila. Right? So ganun din, vice versa sa amin. So yun, mas ano pa, mas tipid pa nga kasi nga mahihiya silang manghingi. Kasi pag ikaw anak, pwede ka nilang ano. Pero pagka yung in-laws kasi, syempre, they wanna build a beautiful relationship. Okay, okay lang mag-extend lang tayo ng konti o konti lang, no, para makasagot si ano, at least makuha natin yung hanggang number 4. Makasagot si ang mga Ruiz at saka mga Bugayong. Ayan. So sunod nasasagot si John and si Mavi. Okay. So number 4, communication styles. Ayan. Adjusting to how each partner expresses needs and feelings. So mag-asawa, there are people na iba expressive, iba tahimik, di ba? Or how about navigating conflict resolution without family interference? Okay. Nagsusumbong ba kayo pagka nag-aaway kayo sa mga in-laws nyo, no? So this is all about practicing active listening and patience, okay? So let's ask Mavi and John, no? What is your communication styles, Mavi and John, no? Kumbaga, regarding about paano kayo nag-uusap, nagko-communicate, no? At saka paano nyo nasusolusyonan yung mga conflicts nyo bilang mag-asawa. Go ahead. Ako po, tag dito, sobrang vocal ako. Like, sinasabi ko lahat. Like, walang problema sa akin. Medyo ito lang talaga kasi tahimik na tao. Kailangan ko pang, uy, kaya may tatanong ko sa kanya, ganyan. Medyo kailangan ko lang siyang pigain ng konti para mas makipag-communicate. Tapos yun po, parang swak nga kami kasi isang sobrang vocal, isa sobrang tahimik. Ganyan. Tapos, ako po, yun, sinasabi ko sa kanya lahat. Pag meron akong ginugustuhan na ginawa niya, sinasabi ko sa kanya, as much as possible, dapat ganito yung gagawin mo kasi na-experience ko na yan, ganyan. Tapos siya naman, hindi naman po siya nagagalit pag ganun. Okay, ganun. Ganun lang po siya. Okay, dami ko po sinabi, okay. Ganun. Tapos siya naman, paano ka ba makapag-communicate sa akin? Ikaw na magsalita. Go. Ano nga ba? Pero walang masama doon sa pagiging vocal, tsaka doon sa pagiging tahimik. There's nothing wrong with that. It's just personality. Ganun lang po Yun, talaga siya. personality. Pero pag galit na po siya, doon talaga siya may sasabihin. Pag marami na siya sinasabi, galit na po siya. Ako naman po yung tatahimik. Ay, galit na to. Tatahimik na po ako. Yan kasi, yun nga, yung nagkakabaliktad naman kami, gano'n. So, kumbaga, naiintindihan, nababasa ko na yung siya, yung personality niya, pag okay ba akong tatantyahin ko po muna kung okay ko siyang sabihan ng ganito, yung napansin ko sa kanya, yung problema namin dapat isa. Pag okay, sabihin ko po sa kanya. Pag hindi okay, papalipasin ko po muna ng ilang araw. Tapos kunwari po pag nag-aaway kami, dati po nung mga bago-bago kami mag-asawa, pag nag-aaway kami, parang
nagsasabihan kami agad. Galit kami sa isa't isa, mag-usap kami. So, parang hindi nagiging maganda yung pag-uusap namin kasi pareho kaming galit tas nagbabatuhan kami ng ikaw ganyan, ikaw ganon. Pero ngayon po nung tumatagal, nagma-mature na kami. Pag galit kami sa isa't isa, hindi po muna kami nag-uusap ng mga ilang oras. Like, nagmumuni-muni kami pareho. Like, di muna kami nag-ano. Tapos, pag medyo kalmado na, like, yung mga masasamang thoughts na gusto ko sabihin sa kanya, hindi ko sinasabi agad-agad. Kasi parang kinakalma ko muna yung sarili ko. Teka muna, tama ba ito sabihin ko? Baka masaktan. Parang may konsensya na ako. Dati po wala. Ganon. Tapos, ayun. Tapos sabi ko, tama pala. Kasi parang, tapos, ayun, nalalaman namin na kung sino yung mali, magsisorry po, ganon. Kung sino yung, ayun, nag-a-adjust na po kami sa isa't isa. Kumbaga nag-iintindihan na po kami. Ako po, Pastor, pagka nag-aaway po kami, nalaman ko pong technique yung magdasal. Na kasi, kunyari, hindi po kami magkaintindihan. Parang ayaw niya rin akong, parang nagtataas po kami ng pride. Pagka magdadasal po ako kinabukasan nun, parang okay na, parang wala nangyari. Nagpa-pray din po. Parang ganun po yung nangyayari. Pero Tapos, si John naman hindi vocal siya, hindi siya vocal verbally. Pero sa Facebook, ano siya, very very expressive, 'di ba? Sa faith niya. Apo. Very Sa expressive faith niya siya po sa faith yun. niya. Pero pag mga chismis, pastor, nako, ang dami ko na sinabi. I mean, ano ba yung ganitong artista, yung ganun, wala. Pero pagdating sa Bible o doon po siya talagang, ganun, yung ano niya, ganyan siya. Ayaw niya ng chismis. Ubus ang chismis. Kaya pag may chinismis kayo sa akin, sa kanya lang, wala. Hindi Akin lang. makakarating. Hindi makakarating sa'yo. Walang makakarating kasi wala na eh. Okay. Secure po. Yan lang. Okay, Yan let's po. hear it from Daniel and Aileen. And Daniel, Aileen, so what is your communication style? How do you adjust as a partner how do you express your needs and feelings? For example, Aileen, gusto mo magpa-rebond, paano mo sasabihin kay Daniel? Parang gano'n, no? Or navigating conflict resolution without family interference, no? Parang pag nag-away ba kayo, do you go to your mommy and tell about Daniel? So share to us. We listen and we don't judge. Actually, I this is wanna very say interesting. I'm sorry, Aileen. This is very interesting because this is coming from a perspective of a non-Pinoy. Di ba? Yeah. So, interesting, no? Kasi iba yung setting nila. Go ahead, Aileen. Yeah, so in the beginning po, it was a challenge for me kasi even though I've been here for a long time, meron pa ring mga bagay na mahirap i-express sa English. So, whenever that happens, I text it to him. And then we talk about it later. Especially if he's at work, ganyan, tapos hindi kami napagkasunduan, i-text ko siya. Ibobombard ko siya ng text. Tapos, sasagot lang niya, konti-konti lang kasi nasa work siya. Pero pag uwi po, sometimes we still talk about it, sometimes we don't. Parang lumipas na kasi parang nothing happened na. What else? Yeah, every time she would text me, if she wanted to talk about something, all I said was, Mama, yeah. Mama, yeah. Mamaya pag-uwi. Saka po, sa amin po dalawa, I'm the overthinker. Siya po yung mas, Chill. parang happy-go-lucky. Yeah, positive. Kasi po pag nag-overthink na ako, nag-worry, sasabihin lang niya, it's gonna be okay, don't think about it too much. Ganon. So siya po yung parang nagbabalance din sa akin pag na-stress na ako sa mga bagay-bagay. You wanna add? Translate. No, I'll tell you. Actually, it's opening up a different perspective now, Daniel, for us. Because we are all married to, fellow Filipinos, no? Except for Aileen, no? And Jelly and the others, and Tina and the others, no? One thing I'm looking at in this perspective,
Because I remember when I was working as a youth counselor in Woodland Hills, my co-counselors will always tell me that, you're a good person. We never even saw you, not a single moment that you get angry. No. But I realize it's not because I am not angry. It's because I'm having a hard time expressing my anger in English. Yeah. No, now that's a workplace setting. But now I'm seeing a perspective in your case that it's also very hard for Eileen. That's why she's texting everything, no, what she feels, because when you text it, when you write it, no, because I believe for us, first generation Filipino, we're a better writer than speaker in English, so that we can express it more. The problem, probably in the perspective of Dennis, the perspective of Daniel, he cannot just answer it right away because he's not a texter. He wants to express it verbally. So that's why he answers mamaya, no, mamaya, later when I get home. So now I see, no, your situation. It's kind of different compared to us, no. So there's another level of like a struggle there, no? But since you love each other and you were brought together by God, no, as they say, kumbaga, love conquers all, especially the bleeding of our noses, Daniel. So, At saka, I wanna add po, we don't tell our parents whenever mm, we have disagreement. Kasi, mm, usually naman po mabababaw lang yung pinagtatalunan namin. So, we don't think it's necessary to share mm. everything. Yeah, So, yun po. yeah, we also do that kasi it's not healthy, no? Because our role is to build up our spouse to our parents. No, we don't say negative things. Although, even though, parang yung sinabi yung shinare ni Annalo kanina, no, she's trying to cover up, not necessarily because she's compromising with what is happening to Mark, but she's trying to cover up their marriage. Kasi we are one. Remember that. Always remember that we are one. No, kumbaga, ano yung puna sa'yo tsaka sa asawa mo, isa lang yan eh. We need to help one another. And it is not always na ganun yung spouse natin. Imagine mo, if I tell something about Minnie, bad against Minnie, na sa mother ko. So yung perspective ng mother ko, iba na kay Minnie. And what if okay na yung mga situation, hindi na ganun si Minnie. Nagbago na siya. And then sa isip ng mother ko, ganun pa rin si Minnie, right? So hindi siya nakakatulong. Yeah. So especially for me, when Minnie will go to her mother and talk bad against me, her mother won't believe her because she calls me best friend. Being a pastor also, she comes to me for counseling. Imagine mo, mother-in-law ko, kina-counselan ko me as a pastor, not being his son-in-law. So he even calls me best friend. So how can she believe me about anything na sasabihin niya laban sa akin, di ba? So kumbaga, yun, one thing lang sa communication, it is very important na we should settle it within ourselves, no? Unless there is physical violence, unless there's something na hindi naman, alam mo yun, hindi acceptable. Alam mo yun. Unless you saw your spouse with somebody else, no, that's not acceptable, no? Pero yung mga minor na tampuhan lang, 'di ba? Yung mga hindi ka lang nabigyan ng balot or alam mo yun, no? Hindi ka nabilihan ng tacos, right? I mean, tas Yeah. nagsumbong ka kagad sa nanay mo, that's unnecessary, no? Unless major yung problem. Ayan. So, I'm sorry, it's not Pastor Bert kasi PB. PN pala si Pastor Bert. This is Pastor Bong. Pastor Bong, good evening sa iyo. And Sister Terry, I'm sorry. Mali yung ano kanina. Na-realize ko hindi wala to si Pastor Bert. Anyway,
recap ko lang kasi it's 10:19. I'm sorry, nag-extend tayo. Promise ko sa inyo 1 hour lang. So we're talking about adjustments of newlywed couples often experience in the first 100 days. For us, we're trying to reminisce and trying to learn from one another. That is not about something that I'm teaching. It's something that we learn from one another, no? So siguro mas makaka-identify dito sina Faith at saka sina Cyrus because they are new in their marriage, no? So we talk about blending daily routines. Recap lang tayo, no? So we're adjusting to habits, neat, messy versus early versus late, quiet versus lively. So we need to blend, no? Kumbaga, two different persons tayo from two different cultures, family cultures, and especially for Eileen and Daniel, not just family cultures, but two different ethnicities, no? So, we need to adjust our habits, no, to one another para mag-complement tayo. And of course, with the leading of the Holy Spirit, no? Andyan yung tinatawag na fruit of the Spirit. We need to use that, yung patience, yung love, no? And also, we learned about managing household responsibilities. So one thing that na very striking dito is that we must learn how to communicate without resentment, right? Um, and also, kumbaga, we put aces on their places. Kung sino so magaling magluto, siya magluto. Magaling magtupi, siya magtupi. Or magaling maglaba, siya maglaba. Not necessarily parang treating the other person as slave or a lesser value person, but the Bible is teaching us na as husbands and wife, we need to work together in unity. Okay, and then we learn about budgeting and financial unity. Um, this about learning transparency about money. We also learn na we shared to one another that it is very important na mahina yung pera mo pag mag-isa lang yan. Pero pag pinag-combine nyo and then properly budgeted and then you put trust to one another, mas madami kayong, kumbaga mas madali kayong makiging successful financially. Pero siyempre, no, huwag natin kalimutan yung biblical principle of tithing, no. Si Mini ang nagturo sa akin ng tithing, no, na up to now napatunayan ko talaga na tama yung prinsipyo na yan kasi we're experiencing something na hindi naman namin kumbaga deserve pero binibigay sa amin ng Lord because of the principle of tithing. And of course, we talk about communication styles, no. It's about practice active listening and patience, no. More of expressing our needs and feelings, no. We have different communication styles. May mas madaldal, may mas tahimik. So we need to allow the Holy Spirit para mag-jive, mag-connect. Alright? So sa next episode natin, pag-usapan natin navigating family and in-law expectations. Ayan. Bibigyan kayo ng kopya nito para mabasa nyo na. Intimacy and emotional connection or discovering love languages in everyday life. Sharing space. Ayan. Creating a home that feels like ours, not mine, and not yours. Ayan. Sharing space. Kasi sanay nga kayo nanggaling kayo sa pagiging single. Developing new marriage roles. Ayan. Adjusting expectations shaped by family background or culture. No? Pag-usapan natin yung marriage roles. Ano bang role ng lalaki? Anong role ng babae? Balancing independence and togetherness. No? Avoiding unhealthy dependency or distance. Ayan. Dito pag-usapan natin yung ibig sabihin ng alone time versus couple time. Ayan. And then growing together spiritually. Ito, importante ito. Adjusting to being accountable to one another in faith. Paano ko ba ang lagi mong isipin bilang spouse, what you will always think as a spouse is that how can I nurture the growth of my spouse in all areas, spiritually, financially, educationally, di ba? Mentally, psychologically, emotionally. Paano ko siya man-nurture pa? No? Tapos, next meeting natin, most probably yung third meeting natin, we'll talk about the 5 languages of love. Ayan. Andiyan yung words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, and then physical touch. And then hopefully sa third natin meeting, we will talk about sex. So, yun. Be excited. I'm hoping na
mas maka-invite tayo ng iba pang couples, no, for us to learn from one another. And hopefully ma-translate natin to into in person. We're also thinking of, aside from the Dakila overnight, because of the 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 success of the Busilak overnight, we're looking for Dakila overnight, and hopefully by next year, a couples, di ba? Tayo lang, couples retreat, di ba? Ang saya nun. Walang bata, di ba? Couples retreat. So, i-assign natin yung mga single na mga young adult mag-alaga ng mga anak, mga bata. Di ba? So, yun. At thank you. Thank you very much for a wonderful evening with you guys. And see you again next year. Next year. Tama. Next year na, January. Diba? Second Thursday of the month. Okay? So, picture-picture muna tayo. Ayan. Lapit ka dito, Sister Amy. Para Kuya Alvin, Sister Amy, pakita kayo. Ayan. 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 Ay, sandali. Ay naman, sandali lang po. Sandali lang po. Sige, sige po. Ay, nawala. Ano ba yun? Ay, ano ba? Ayan, nakikita namin kayo. Wala na. Nakikita? Nakikita namin kayo. Okay. Yan. Yan. Ayan. Okay, at the count of 3. 1, 2, 3. Smile. And dapat may ganun. Yay. May ganun. Ganun tayo lang. Yan. Dali. Ayan, at the count of 3. 1, 2, 3. Smile. Okay. Good evening, guys. God bless you. See you tomorrow, Friday night. Good evening po. Thank you po. Bye. Salamat po. Good Thank you night. po, God Nay. bless. Salamat.